Laki sa hirap itong si Lito. Dalawa lamang silang magkapatid. Ang kanyang inang si Aling Josie ay nakikikopra lamang sa yoga ng isang mayaman sa kanilang lugar. Lingguhan rin ang sahod nito roon. Kaya naman madalas ay tuyo at nilagang kamote lamang ang kanilang kinakain. Maswerte na isang beses sa isang buwan kung makakain sila ng karne, na kadalasan na inuutang pa ng kanyang ina na lingguhan ng bayan. Matalinong bata itong si Lito. Hindi siya nawawala ng honor sa tuwing sasapit ang pagtatapos ng taon sa kanilang paaralan. Kaya naman nang makatungtong siya ng sekundarya, ay mas lalo pa niyang pinagbutihan ang kanyang pag-aaral. Pangarap niya kasing maging isang guro. Gusto niyang turuan ng mga bata at syempre makatulong sa kanyang magulang. Higit sa lahat, ay maiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Nang minsang nakahingi siya ng tanim na talong sa isang kapitbahay, ay hindi niya maiwasang masaktan sa sinabi ng ilang kapitbahay nila na nakakaangat sa buhay. Nako, kung puro kamote lang ang kakainin mo, walang magiging laman yung utak mo sa pag-aaral kung hindi hangin lang. Tatawa-tawang sabi ng mga ito kay Lito. Bagaman nasasaktan, ay hindi na lamang niya binigyan ng pansin ang mga sinasabi ng mga ito. Pumasok na lamang siya sa loob ng kanilang bahay at iniabot ang kamoting lulutuin ng kanyang inang si Josie. Ipinangako ni Lito sa kanyang sarili na magsisikap siyang lalo upang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto niyang patunayan sa mga taong nang mamalit sa kanila ngayon na balang araw ay makakaahon rin sila sa kahirapan. Nang dumating nga ang araw ng pagtatapos ni Lito ng high school, ay hinirang na naman siya bilang first honor sa kanilang buong batch. Masayang-masaya ang kanyang inang si Aling Josie sa tagumpay ng kanyang anak na si Lito. Ganon rin naman si Lito mismo, ay nag-uumapaw ang sayang nararamdaman dahil sa wakas ay nakapagtapos na siya ng sekundarya at papasukin na niya ang panibagong yugto ng kanyang pag-aaral tungo sa pagkamit ng kanyang pangarap. Nagbabalak si Lito na kumuha ng Bachelor of Science Major in Education sa isang sikat na universidad sa kanilang lungsod, kung kaya't kinausap niya ang kanyang inang si Aling Josie patungkol dito. Nay, gusto ko po sanang mag-aral ng BS Education doon po sa universidad sa lungsod. Matutulungan niyo po kaya ako? Tanong niya rito. Umiling naman ang kanyang ina sa kanyang sinabi. Dito ka na lang sa bayan mag-aral, anak. Hindi kita kayang pag-aralin doon eh. Pasensya ka na ha. Alam mo naman ang kalagayan natin, hindi ba? Maliit lang ang kinikita ko sa pagkukopra. Hindi ko kayang suportahan ang araw-araw na pangangailangan mo, anak. Pagkain nga natin sa araw-araw ay halos kinukulang pa, anak. Alam mo naman na wala tayong ibang pinagkukunan ng panggastos natin, hindi ba? Kung hindi ang koprahan lang. Kung hindi sana tayo iniwan ng maaga ng tatay mo, may makakatuwang ako sa pag-abot ng mga pangarap mo. Malungkot na saad ni Aling Josie sa kanyang anak na si Lito. Nasa elementary pa lang kasi noon si Lito nang atakihin sa puso ang kanyang amang si Mang Carti, habang ito ay nagkokopra sa gitna ng tirik na sikat ng araw. Tinulungan naman sila ng may-ari ng koprahan sa pagpapalibing ng kanyang ama. Ngunit hindi sapat iyon kung kaya't nakiusap si Aling Josie sa may-ari na kung pupwede ay siya na lamang muna ang hahabili sa yumaong asawa upang may pangbayad sa naiwang utang nito sa kanila at para magkaroon rin sila kahit kakaunti ng pambili ng pagkain. Nay, wala po kayong gagastusin. Mag-a-apply po ako ng scholarship para po libre po ang lahat ng kakailanganin ko sa school. Kung ang iniisip niyo po ang pamasahe ko at pati na rin po ang baon ko sa araw-araw, ako na lamang po ang bahalang dumiskarte doon. Pumayag lang po kayo na mag-aral po ako sa syudad. Pangako ko po, Nay, magtatapos po ako ng pag-aaral para makaahon tayo sa kahirapan at para po hindi ka na palaging nagpupunta sa yoga nila Don Ismael para kumita ng kakarampot lang na pera. Wika pa ni Lito. Nais ko rin po kasi, Nay, na mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid kong si Brian. Dagdag pa niya. Matapos ang mahabang usapan, ay napapayag rin sa wakas ni Lito ang kanyang ina. Kaya naman tuwang-tuwa ang binata. Dumating nga ang araw ng exam ni Lito para sa pagkuha ng kanyang scholarship. Anak, pagbutihan mo ang exam mo ha. Ipagdadasal kita na makapasa ka. Wika ng kanyang ina na si Aling Josie. Mag-iingat ka dun, kuya ha. Palagi mong tatandaan na narito lang kami para sa'yo.
Sambit naman ang kanyang bunsong kapatid na si Brian. Salamat po, Nay. Salamat sa iyo, Brian. Uwi ako ditong may magandang balita mamaya. May determinasyong sabi ni Lito sa kanyang ina. Sabay yakap ng mahigpit dito bago umalis. Halos inabot ng maghapon si Lito sa universidad sapagkat inaantay na lamang niya ang resulta upang hindi na siya magpabalik-balik pa dahil sayang kasi ang pamasahe. Mahigit 200 piso kasi ang pamasahe niya. Imbes na ipamasahe niya pa sa susunod, ay pwede niya nang may pambili yun ng bigas at dilata para may makain silang pamilya. Ganoon kahirap ang buhay nilang mag-iina. Samantala habang nagmumuni-muni siya, ay naputol na lamang ito nang marinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Mr. Lito Reyes? Tawag ng facilitator. Ako po yun, sir. Sabay taas ng kamay ni Lito upang mapansin ng lalaking tumatawag sa kanyang pangalan. Mr. Reyes, you may now proceed to room 103 for your final assessment and interview as well. Sabi sa kanya ng facilitator. Kinakabahan na tinungo ni Lito ang kwartong sinasabi ng lalaki sa kanya. Hindi niya naiintindihan ngunit sa pakiwari niya ay positibo naman iyon. Good afternoon po. Bungad niya sa babaeng nadatnan niya sa may kwarto. Mr. Lito Reyes, congratulations for passing the exam. You can now avail our school scholarship program this coming school year. Pagkarinig iyon ng binata, ay halos magtatatalo siya sa tuwa. Umpisa pa lamang iyon ang pagtupad ng kanyang pangarap para sa kanila ng kanyang pamilya. Ngunit pakaramdam niya ay nagtagumpay na siya ng mga oras na iyon. Marami pang sinabi ang babae sa kanya patungkol sa darating na school semester. At nang matapos iyon, ay nagmamadali na siyang umuwi upang ibalita sa kanyang ina at kapatid ang napakagandang balita na iyon. Nay, Brian, nakapasa ako. Tuwang-tuwang sabi ni Lito sa kanyang ina at kapatid. Diyos ko anak, maraming salamat sa Diyos at tininig niya ang panalangin ko. Maluwalo ang wika ni Aling Josie. Magsusumikap ako anak para makatulong rin sa pag-aaral mo kahit papaano. Gawin mo ang lahat para makapagtapos ka ha. Nakangiting sabi ni Aling Josie. Niyakap ito ni Lito at saka nagpasalamat dito. Dumating na nga ang araw ng pasukan. Excited na si Lito na pumasok sa universidad. Nagko-commute siya papunta at pauwi. Wala kasi siyang boarding house at isa pa, ay ayaw niyang iwanan ng kanyang ina at kapatid sa kanilang baryo. Kaya't kahit nakakapagod ang araw-araw na biyahe, ay kinatyaga na lamang ito ng binata. Samantala si Aling Josie naman, ay nagpupursige sa pagtatrabaho. Lahat ng gawaing bukid ay pinapasukan niya. May panggastos lamang si Lito. Maging ang paglalabada, ay pinasok na rin niya. Makadagdag lamang sa panggastos ng kanyang anak na si Lito. Halos magkanda kuba-kuba na si Aling Josie sa paghahanap buhay. Pero hindi niya yun alintana. Dahil alam niyang nagsisikap ang kanyang anak na makatapos ng pag-aaral. Para lamang makaahon sila sa kahirapan. Isa pa, ito na lamang ang tanging maibibigay niya sa kanyang anak. Ang makapagtapos ito ng pag-aaral. Kaya kahit nahihirapan na siya, ay hindi siya sumusuko sa buhay. Ngunit isang araw, ay walang pambaon si Lito. Dahil kinapos sila ng budget. Pambayad sa bills at sa mga gastusin sa bahay. Pasensya ka na anak ha. Wala si nanay ngayon pera eh. Hayaan mo, bibili ako sa bayan ng ulam mo. Sabi ng kanyang ina. Dahil doon ay napailing na lamang siya. Huwag na po nay. Okay na po sa akin itong kamote. Para po sa pananghalian. Nakangiting sabi niya. Lumungkot ang mga mata ni Aling Josie. Anak, hindi naman pwede yon. Baka tuksoin ka ng mga kaklase mo o tawanan ka nila dahil sa baon mo. Ayaw kong mangyari yun sa'yo anak. Nay, hindi po ako nag-aaral para magpakitang gilas sa mga kaklase ko o kaya para ipakita na masarap ang mga pagkain na binabaon ko. Nag-aaral po ako para sa sarili ko at para po sa inyo. Hindi ko po kailangan ng sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga po nay, ay may pagkain po ako na pupuno sa aking tiyan. Huwag niyo na lamang po akong alalahanin. Kaya ko po ito, Nay. Madamdaming pahayag ni Lito. Ngumiti na lamang si Aling Josie roon. Sobrang proud niya sa kanyang anak. Laking pasasalamat niya sa Diyos na nagkaroon siya ng anak na ganito. Hindi naging madali ang pag-aaral ni Lito.
Talagang pinagtutuunan niya ng pansin ito, ni hindi siya nakakaisip na manligaw o bumarkada man lamang. Pagkatapos ng klase, ay diretso na siya uwi upang tulungan ang kanyang ina sa paglalabada. Kaya naman nang dumating ang araw na magtatapos na si Lito, ay ganoon na lamang ang sayang nararamdaman niya na siya ay makakapagtapos na bilang isang cum laude. Labis ang pagtataka ng kanyang mga kapitbahay dahil sa narating nitong si Lito. Hindi nila akalain na makakapagtapos si Lito ng pag-aaral at sa isang sikat na universidad pa bilang isang cum laude. Proud naman sa kanya ang kanyang ina na nagsumikap at tumulong para sa kanyang pag-aaral. Pagka-graduate ng binata ay nag-take kaagad siya ng board exam at ilang linggo lamang ay nalaman niya na ang resulta. Labis ang tuwang nararamdaman ng binata ng mga sandaling iyon dahil sa wakas ay makakapagtrabaho na siya. Sa una ay sa isang pribadong paaralan muna siya nagturo at ikalaunan ay sa isang pampublikong paaralan na sa syudad. Dahil maaga ang kanyang pasok at gabi na akong umuwi, minabuti na lamang ni Lito na mag-boarding house malapit sa pinapasukang eskwelahan. At tuwing linggo na lamang siya umuwi sa kanilang baryo. Mahirap man para sa kanilang mag-ina na magkalayo, ay parehas silang titiisin niyon para sa pangarap ni Lito sa kanyang ina at kapatid na mabigyan sila ng maayos na buhay. Samantala, hindi akalain ng binata na doon niya makikita at makikilala ang babaeng makakasama niya sa pagtanda. Nasa simbahan siya ng mga sandaling iyon at palabas na siya nang makasalubong niya si Denny, isang dalagang nurse. Ay sorry, sabi ni Denny nang magkabanggaan sila. Ayos lang yon, nakangiting sabi ni Lito. Ngayon lang kita nakita rito ah. Teka, bago ka lang ba rito? Tanong nito sa binata. Oo, dito kasi ako naka-assign eh. Tugon naman ng binata. Matapos yon, ay nagkapalagayan na sila ng loob. Inalok niya ito ng kape malapit sa eskwelahan na kanyang pinapasukan, kung saan guro doon ang binata. Ang dalaga naman ay isang school nurse doon. Mula ng araw na iyon, ay nagsimula na ang kanilang pagiging magkaibigan na nauwi naman sa ligawan. Ilang buwan ring nanligaw si Lito bago sinagot ni Denny. Nakita ni Denny na mabuting tao itong si Lito. Kaya naman nang malipat ulit ang binata sa ibang lugar na pagtuturuan, ay talaga namang sobrang lungkot ng dalaga. Basta't mag-iingat ka palagi, okay? Hindi naman mawawala ang komunikasyon natin eh. Hintayin ko na lang ang panahon na makakasama na kita ng matagal. Sabi ni Lito, madidestino rin kasi sa malayong lugar si Denny. Kaya't kailangan nilang magtiis para sa kinabukasan ng pamilya nila at ng kinabukasan ng kanilang magiging pamilya. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Denny. Mag-iingat ka rin, Lito. Baka mamaya ipagpalit mo ako sa mas malapit ha. Nakasimangot na sabi ng dalaga. Dahil doon ay natawa na lamang siya ng malakas. Saka kinurot ang kanyang kasintahan. Hindi ko gagawin yun no. Hindi na ako makakahanap pa ng kagaya mo. Hindi kita ipagpapalit. Dahil gusto ko, ikaw na ang makasama ko sa habang buhay. Puno ng sinseridad na sabi ni Lito. Nang makapagpaalam na silang dalawa, bumiyaya na siya pabalik sa kanilang baryo. Sinalubong siya ng kanyang ina at nangamusta ito sa kanya. Naku nay, ayos naman po ako dito. May nobya na po ako. Isa po siyang nurse. Babait po siya at katulad din po natin na reliyoso. Kwento ni Lito sa kanyang ina. Mataman lamang na nakikinig ang kanyang ina at kapatid. Masaya ako dahil nakita at ipinagkaloob na ng Diyos ang mithiin mo sa buhay. Higit sa lahat, nakilala mo na ang babaeng magiging katuwang mo sa buhay, anak. Dahil nga sabi mo na madidestino siya sa malayo, kailangan nyo lang na magtiis at palagi kayong magmahalan kahit malayo kayo sa isa't isa. Madamdamin na pahayag at payo ni Aling Josie. Tumangutang una lamang si Lito. Nagpapasalamat siya dahil hindi tutol ang kanyang ina kay Denny. Wala naman itong may pipintas dahil may marangal naman itong trabaho. Nagsimula nang magturo si Lito sa elementarya sa kanilang baryo. Naibibigay na niya ang mga pangangailangan ng kanyang ina at napapag-aral niya na rin ang kanyang kapatid. Hindi na sila kinakapos sa pang-araw-araw na gastusin. Nagsisikap siyang maging maayos ang buhay nilang pamilya. Pinahinto na rin ni Lito ang kanyang ina sa pagtatrabaho. Minsan ay naglalabada ito, pero libangan na lamang nito. Kapag naiinip kakahantay sa kanyang kapatid. Maraming salamat anak sa pagtulong mo sa amin ha. Ikaw ang kayamanan namin.
Lahat ng pagsisikap ko na mapag-aral ka ay nagbunga na ang lahat ng iyon. Yun ang labis kong ipinagpapasalamat sa itaas. Naluluwang sabi ni Aling Josie. Ngumiti naman itong si Lito at saka niyakap ang kanyang ina. Mahal na mahal kita, Nay. Nangako po ako noon sa inyo. Nagagawin ko po ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa inyo. Ito na po yun, Nay. Tinapad ko na po ang pangako ko sa inyo. Ako naman po ngayon ang magtatrabaho para sa inyo, Nay. Sayang at hindi na po naabutan ni Tatay. Masaya ngunit may kaunting lungkot sa tinig ni Lito. Maraming salamat, anak ha. Buong pusong sabi nito. Umiling na lamang siya. Ako po ang dapat na magpasalamat, Nay, dahil nagtiwala po kayo sa mga sinabi ko. Hindi niyo po ako pinabayaan. Kaya ngayon po, ito na po ang bunga ng lahat ng pagpapagal niyo, Nay. Naiiyak na sabi ng binata. Makikita ang saya sa mukha ng bawat isa dahil maalwan na ang kanilang buhay. Tumaas na rin ang sahod ni Lito bilang isang guro, kaya naman nakapag-ipon na siya. Naipagawa na rin niya ang kanilang bahay na dati ay barong-barong lamang. Ngayon ay nasa 3-story house na. At hindi lang yon, sapagkat meron pa itong mini garden na merong tanim na samot-saring mga gulay. Bilang libangan na rin ng kanyang ina na si Aling Josie. Nabayaran na rin nila ang utang nila sa may-ari ng koprahan. Hindi nga makapaniwala ang kanilang mga kapitbahay na ang dating nanghihingi lamang sa kanila ng talong at kamote upang may maipang laman sa sikmura. Ngayon ay isa na sa mga tumutulong sa kanilang komunidad. Lumipas pa nga ang ilang taon at naikasal na si Lito kay Denny. Para hindi na madestino ang may bahay ni Lito sa iba't ibang lugar, ay minabuti na lamang nilang mag-asawa na magtayo na lamang ng maliit na daycare center sa kanilang lugar, kung saan ay merong maliit na klinik na pinamamahalaan naman ng kanyang may bahay na si Denny. Ang buhay ay parang gulong na paikot-ikot lamang. Kaya naman kung mananatili ka sa kagustuhan mong palagi na lamang nasa ibaba at hinahamak-hamak ng iyong kapwa, ay talaga namang mananatili ka na lamang doon. Ngunit kung ikaw ay may determinasyon na makaahon sa kahirapan, mangyayari ito kung hindi ka susuko sa iyong buhay. Ang pagsusumikap sa buhay at pananalig sa may likha ang siyang sikreto upang ang gulong ng iyong buhay, bagamat umiikot, ay mananatiling nasa itaas kapag ang puso mo ay malinis at pusilak.